Samantala, pasintabi po mga kapuso, ilang batang nakatira sa binabahang bahagi ng Barangay Herrero Perez sa Dagupan City tinatamaan na ng alipunga. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon tuloy-tuloy ang monitoring ng mga barangay health workers sa mga residenteng apektado ng baha, bunsod pa rin ng high tide. 3 araw nang binabaha ang Sitio Alitaya, Barangay Herrero Perez, Dagupan City. Bunsod pa rin ito ng nararanasang high tide sa syudad. Ang ilang residente gumagamit na ng bota, habang ang ilan napipilitang lumusong sa baha na walang suot na anumang proteksyon sa paa. Kaya ang ilang residente tinamaan na ng alipunga. Ilang week na po yung tubig dito, ma'am. 1 week na po. Simula nung umuwi po kami dito, dun araw-araw po dito yung tubig eh. Pati ang mga bata, hindi rin nakaligtas sa pagtama ng alipunga. Every day, nandito po yung barangay nurse natin and they go around together with our barangay health workers and pinipinpoint po nila kung ano po yung mga sakit na meron po yung mga bata. Gagawa raw ang mga opisyal ng barangay ng tungtungan ng mga residente para maiwasan na lumusong sa baha tuwing lalabas sila sa kanilang mga bahay. We will not just sit and do nothing about it. So, kausap ko nga yung mga barangay health workers natin na nagre-reside sila doon. Ang initial na gagawin po natin, nasabi ko sila come Monday, i-ocular po natin yung lugar. Halos 100 pamilyang apektado ng baha sa lugar. Ganito ma'am, nahihirapan kami kasi palaging baha dito ma'am. Mahirap madam, sobrang hirap. Lalo no malaki ng tubig madam. Ayon sa mga opisyal ng barangay, dahil pribadong lote ang kinatayuan ng mga bahay. Bukod sa Sitio Alitaya, umapaw rin ng tubig sa ilang drainage canal sa bahagi ng Burgos Street. Nakatakdang linisin ang drainage canal. Chris, ang panawagan ng health authorities sa ating mga kapuso, especially doon sa mga tinamaan ng alipunga, na bagamat meron namang mga home remedies, ay mainam na magtungo pa rin sa pinakamalapit na health center para sa proper medication. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.